Magandang araw po sa inyong lahat mula sa lungsod ng Kawasaki, Kalihima ng Lupon ng Edukasyon. Narito po kami upang ipaliwanag ang pagpasok sa pampublikong paaralan sa high school. Para sa detalyadong impormasyon, maaaring i-download ang guidebook, mga paliwanag sa pampublikong paaralan sa high school para sa mga mag-aaral ng junior high school na ang sariling wika ay hindi wikang Hapon. Ang Nihongo ay nakasulat sa Ruby o Furigana, Hiragana sa Kanji. Panimula, paliwanag tungkol sa high school. May dalawang klase ang high school, ang full-time or Senichisei at part-time or Teijisei. Ang full-time Senichisei, ang pagpasok ay bandang alas 8:30 ng umaga hanggang bandang alas 3:30 ng hapon. Ang curriculum ay matatapos ng 3 taon. Ang part-time or Teijisei ay dalawang klase. May panggabi or yakan at pang-araw or hirumabu. Ang panggabi ay magsisimula bandang alas 5:30 ng hapon hanggang bandang alas 9 ng gabi. Ang kurikulum ay matatapos ng 4 na taon. May paaralan na maaring matapos ng 3 taon. Ang Kawasaki Municipal Kawasaki High School or Kawasaki Shiritsu Kawasaki Koko, ang iba ang oras. Ito ay pang-araw. Magsisimula ang pag-aaral bandang tanghali alas 2:15 hanggang bandang alas 5:35 ng hapon. May iba't ibang asignatura or subjects ang high school. Pangkahalatang kurso or putsuka, ang mga subjects ay wika or language, araling panlipunan or social studies, matematika or mathematics, agham or science, Ingles or English, physical na edukasyon or physical education. Ito ang mga nakasentrong inaaral. Sa komprehensibong kurso or SOGO, pumili at mag-aral mula sa isang hanay ng mga espesyal na paksa o asignatura or subject. Sa espesyal na kurso or Senmong-gakka, pag-aaral ng espesyal na kaalaman at kasanayan sa larangan ng industriya, komersyo, welfare, home economics at iba pa. Susunod, paliwanag sa high school sa Kawasaki Municipal or Kawasaki Shiritsu no Kotogako. Ang Kawasaki Municipal High School ay may 5 paaralan para sa full-time or Senichisei. Ito ay ang Kawasaki Shiritsu Kotogako, Saiwai Kotogako, Kawasaki Sogo Kagaku Kotogako, Tachibana Kotogako, at Takatsu Kotogako. Ang part-time or Teijisei ay may 4 na paaralan. Ang mga nabanggit na paaralan para sa full-time or Senichisei ay may part-time or Teijisei, maliban sa Saiwai Kotogako na walang part-time or Teijisei. Ang Prefectural High School sa lungsod ng Kawasaki ay mayroong 14 na paaralan. Para hindi magkamali, ang Kawasaki Shiritsu Kawasaki Koko or Kawasaki Municipal Kawasaki Senior High School at Kanagawa Kenritsu Kawasaki Koko or Kanagawa Prefectural Senior High School ay magkaibang paaralan. Ang susunod na paliwanag ay tungkol sa mga kondisyon para sa pag-a-apply sa mga high school na paaralan or senior high school sa prefektura ng Kanagawa. Para sa full-time or Senichisei, lahat ng taong tumutugma sa A, B, and C. A, 15 taong gulang sa pagpasok sa high school sa ika-1 ng Abril. B, nagtapos ng junior high school o nagtapos noong ika-31 ng Marso. C, nakatira kasama ang mga magulang o tagapangalaga sa prefektura ng Kanagawa. Maaring mag-apply ang sinumang tutugma sa A, B, and C. Para sa part-time or Teijisei, mga taong tutugma sa A, B, at D. A,
15 taong gulang sa pagpasok sa high school sa ika-1 ng Abril. B. Nagtapos ng junior high school o magtatapos sa ika-31 ng Marso ng ika-3 taon sa high school. At D. Nakatira sa Kanagawa Prefecture o planong lumipat sa Kanagawa Prefecture hanggang ika-1 ng Abril kapag pumasok sa high school. Maaari ring mag-apply ang mga nagtatrabaho sa Kanagawa Prefecture. Para sa detalye, magtanong sa inyong guro sa junior high school. Paliwanag tungkol sa paaralan ng pagpili at paaralan ng pagsusulit. Ang pagpili ay gaganapin sa Pebrero. Karaniwang pagpili or Kyotsu Senbatsu para sa full-time or Zennichise, pagsusulit or academic achievement test para sa 5 asignatura or subjects: English, Japanese, Mathematics, Science, at Social Studies. Para sa part-time or Teijise, pagsusulit or academic achievement test para sa 3 asignatura or subjects: English, Japanese, at Mathematics. May mga paaralan din na nagsasagawa ng achievement test, interview, practical test sa pagpapahayag ng sarili. Para sa part-time or Teijise or Teitsu Bunkatsu Senbatsu, bilang karagdagan sa karaniwang pagpili, mayroon regular na divisional selection or pagpili sa Marso. Pagsusulit or academic achievement test para sa 3 asignatura subjects: English, Japanese, at Mathematics. May mga paaralan din na nagsasagawa ng achievement test, interview, practical test sa pagpapahayag ng sarili. Ang susunod na paliwanag ay tungkol sa espesyal na tanggapan para sa mga dayuhan at iba pang mamamayan na nasa prefektura. Ang maaaring mag-apply ay dapat matugunan ng mga aplikante ang A, B, and C. A. Ang mga makakatugon sa mga kondisyon para sa pag-apply sa prefektura ng Kanagawa. B. Ang mga may panahon na panatatili sa loob ng 6 na taon pagkatapos pumasok sa bansang Hapon simula noong ika-1 ng Pebrero sa ika-3 taon sa junior high school. C. Isang dayuhan o isang taong nakakuha ng Japanese nationality nang wala pang 6 na taon simula noong ika-1 ng Pebrero sa ika-3 taon ng junior high school. Espesyal na tanggapan para sa mga dayuhang residente ng prefektura. Mayroong impormasyon para sa tanggapan. Sa lungsod ng Kawasaki na may Zennichise or full-time ay ang Kanagawa Kenritsu Kawasaki Koko, Daishi Koko, at para sa Teijise or part-time ay ang Kawasaki Shiritsu Kawasaki Koko. May 3 asignatura or subjects: English, Language, Mathematics para sa pagsusulit or academic achievement test at mayroon ding interview. Para sa pagsusulit or academic achievement test, may nakasulat na ruby, kanji na nakasulat sa hiragana. Kahit na hindi ka naka-apply para sa espesyal na tanggapan para sa mga dayuhang nakatira sa prefektura, may espesyal na paraan ng pagsusulit para sa pangkahalatang aplikasyon. Ang maaaring mag-apply ay ang mga A. Tagapangalaga at permanente o galing sa ibang bansa na bumalik. B. Mga taong galing sa ibang bansa na lumipat sa bansang Hapon sa loob ng 6 na taon. Para sa espesyal na paraan ng pagsusulit para sa pangkahalatang aplikasyon, ang mga tanong sa academic achievement test or pagsusulit ay lalagyan ng ruby. Pahahabain ang oras ng pagsusulit. Sa oras ng interview, hahayaan na magsalita ng mabagal at magsalita ng madaling maunawaan at iba pa. Para sa aplikasyon na ito, magtanong sa guro sa inyong junior high school. Bukod sa nabanggit, may mga paaralan sa prefektura ng Kanagawa na hindi nagsasagawa ng pagsusulit or academic achievement test. May 5 paaralan sa high school ang tumatanggap. Para sa kumpletong detalye, magtanong sa iyong guro sa junior high school. Tungkol sa perang gagastusin sa high school,
bayad sa pagsusulit or jukenryo, bayad sa pagpasok or nyugakuryo, matrikula or jugyoryo, at iba pa. Kinakailangang bayaran ito. Mayroon din na exempted na sistema or ang tinatawag na scholarship or shogakukin. Para sa detalyadong paliwanag sa pampublikong paaralan ng high school sa Prefektura ng Kanagawa, may impormasyon sa pagtanggap or bosyo anay at gabay sa pag-apply o shigen no tebiki at ito'y nakasulat din. Parehong pinamamahagi sa mga estudyante sa paaralan. Ang QR code na ito ay may pahina kung saan makikita ang guidebook na isinalin sa 10 lingwahe or wika. Mayroon ding video ng kwento na naranasan ng mga nagsitapos. Mayroon ding isang pahina kung saan mo maaaring kalkulahin ang bilang ng mga araw ng pananatili sa prefektura. May isang pahina sa paliwanag tungkol sa scholarship na nag-e-exempt sa mga gastos sa high school. Mangyaring gamitin ang QR code at buksan ito. Pakiusap na pakinggan ito. Ang schedule para sa pagsusulit at interview para sa pasukan ngayong taon at pag-anunsyo ng mga nakapasa ay para sa karaniwang pagpili or Kyotsu Senbatsu, pagsusulit or academic achievement test at interview ay mula sa ika-14 ng Pebrero 2025. Anunsyo ng mga pumasa ay sa ika-28 ng Pebrero 2025. Para sa regular nagpagpili ng division or Teitsu Bunkatsu Senbatsu, ang pagsulit or academic achievement test at interview ay mula sa ika-17 ng Marso 2025. Ang anunsyo ng mga pumasa ay sa ika-21 ng Marso 2025.